Yo, what is up? Welcome sa first video ko dito sa YouTube. At ang video na to ay tungkol sa Nexus Craft, ang isang Filipino Minecraft realm na, inspired by Kadacraft and Hermitcraft. So dito sa realm na to ay napaka-peaceful at kung gusto nyo sumali, comment down below dyan sa baba. At check o kaya i-PM nyo ako sa FB, ilalagay ko link sa description at sana supportahan nyo tong series na ito at ang channel ko na mapalago. So dito ako ngayon, kasama ko si Asphalt at dalawa pa lang kami. Syempre kasi anong oras na? Alas 9 na ng gabi. Grind lang, grind hanggang mamatay, joke. Kaya puyat kami ng puyat dito. Tignan mo yun ang pass ko siya, walang pake, nonchalant yan eh, nonchalant. Yeah, pero una kong ginawa. So nakikita nyo, naka-iron na kami agad. Bakit? Kasi paunahan talaga dito sa realm na to. Kung sino mauna siya malakas. Kung sino mauna magtayo ng shop. Sino unang yayaman. Sino unang progress. Ganun talaga dito. Talagang labanan. So ngayon gagawa ako ng base. So maghanap muna ako ng lugar kung saan ako gagawa ng base. So bale nga, ang bala ko ngayon ay gagawa ako ng Japanese house. So magja-Japanese team ako ngayon. So magagather ako ng mamaya ng mga materials at hopefully matapos ko siya kaya agad. Kasi kakasimula pa nga lang namin at wala pa masyadong materials. So magre-reference ako sa Google or YouTube kung paano ba ang gagawin ko kasi hindi talaga ako builder. More on redstone talaga ako. So first time ko magbe-build ng mga ganitong bahay kasi puro experimental worlds lang ginagawa ko. Talagang puro redstone, mga experiments ng mga farms, etc. kung ano-ano pa. So ayun, naglalakbay ako dito at laman na din sa pagkain. Nakita nyo naman, 57 yung steak ko, men. Alupet. Imagine ilang baka yung pinatay ko dyan. So nakahanap ako ng spot at medyo gusto dito kasi medyo flat. Tsaka napapaligiran siya ng ano ba tawag dito? Acacia ba to? Yung acacia tsaka yung jungle. Hindi, Savannah Bio pala. Savannah Bio pati jungle. 2 week Minecraft base. Oh, hell nah, bro. No, not 2 week, bro. We're gonna be here forever. Forever. I don't know what you're talking about, man. So, gagawa ko dito ng mga kung ano-ano lang. Nagpe-prepare ako ng mga gamit. So, bala ko sana una maghanap muna ng village para makagawa agad ako ng mga enchantments na pwede itinda sa shopping kasi gusto ko talaga yumaman dito. So, mangunguha muna ako ng kahoy kasi need ko to ng mga kahoy. Especially sa gagawin ko mamaya. So, ayan, birch tree. Hindi ko alam pero I hate this block talaga. Like, medyo napapangitan ako sa kanya pang-build. Pero yung door lang yung nagustuhan ko dito, yung birch door. Pero pinakapangit talaga sa akin na wood is yung acacia. Hindi ko talaga alam ang pangit ng kulay. Kulay orange, like so weird. More on ano lang dito. Puro puto lang ng puno. Musta recruit. Na okay naman. Medyo yung mga sa mga gusto sumali, may 3 slots pa kami guys ng content creators. So naglakbay ako ng konti at dito ako napadpad sa cherry biome na to. So kung sino yung mga ka-members ko dyan na gusto pumunta dito, nasa negative 1,000 lang siya by negative 200. So paunahan na lang kasi baka maubos na agad yung puno dito. Pero madami naman dinadrop na sapling tong cherry kaya for sure naman dito mauubos. Sana. Kasi pati puno limas eh. As in doon sa may spawn naubos yung puno. Hindi ko alam kung may puno pa eh. Buti nga si Cybercrafted o yung kaibigan ko na nagtatanim siya ng puno doon. Ewan ko siya yung nagtanim doon. Kasi kami lang kanina yung naglaro eh. So, nakikita nyo, konti lang ang online ngayon. So, di ko alam bakit na ano. Like, ang hirap putulin na itong cherry. Ang paikot-ikot. Di siya katulad ng spruce na isang diretso lang. Kaya itong puno yung pinakayawan ko eh. Pero maganda yung kulay niya, not gonna lie. Pero ang hirap putulin talaga. Wala bang easy way para ano, yung ganda yung tubo nito. So ito pala may nakita kong village kanina. So di ko muna ni-rate. Pero ngayon i-rate ko na kasi
Tapos naman ako manguha ng kahoy. Pauna lang dito ha. So, negative 1,200 by negative 300. Read nyo na tong village na to. Bahala kayo maubusan ng villager. Kasi kukuha rin ako ng villager eh. Pero di pa ngayon. Siguro next time na. O maybe bukas. Depende sa mood ko. Kasi ang hirap guys. Ang hirap i-transport ng mga villager dito. Alam niyo kung bakit? Puro bundok yung terrain namin. Grabe naman. Ang hirap kaya maglakbay. Puro bundok. Kanina nga minsan pa ako kanina nga muntikan pa ako mamatay. Kasi di ko napansin na ang taas pala nung tinalunan ko. Uy, wandering trader. Akin na hindi siya. Maganda ba trade mo? Basura. Say hello to my little friend. Bye-bye. To you and your pets, pal. Patay mo. Nice. Akin na yung leash. Kailangan ko yan. Most important sa early game, leash. Tsaka yung mga crabs na yan, akin na yan. Kailangan ko ito pang breed ng mga cows. Kasi, you know, pamagawa ng books. Tsaka napaka-important ng books dito eh. Ano tinitingin-tingin mo? Uy, nakakagawin yung carrots. Pal ka. Bawal, pag ninakawan ka na, ibigay mo na lang. Para di ka na masaktan. Pero huwag mo ibigay lahat kasi minsan pag binigay mo lahat, ikaw pang masasaktan. Joke. Real life experience po yun. Basta. Visit. Ayan, akin ng mga hay-bale. Kaming villager sa village na to. Saan makahanap ako agad ng villager outpost? Kasi maganda yun pang emerald farm. Para di ako mahirapan man-trade sa mga villager. Ang mamahal kasi nito mag-trade ng mga villager na to. Kada benta mo, wala ganun din. So, dito naman gumawa na ako ng sugar cane farm ko. Manual pa lang siya kasi wala pa naman ako redstone. At I think okay naman. Pasensya na kayo sa boses ko guys kasi medyo sinisipon ang pogi nyong content creator. Joke. Pero seryoso. Sinisipon talaga ako. Di ko alam bakit. Summer na summer. Sinisipon ako. Di ko alam paano wala to. Mayroon naman ako palagi ng tubig. Hihirapan na rin ako mga. Iisip na sipon. So mga gusto sasali, ilalagay ko sa baba yung FB page ko. Doon kayo mag-message kung gusto nyo sumali dito sa new Nexus Craft. Currently, we have, I don't know, maybe 9 or 10 members na kasi mostly mga kaibigan ko yun. Yung iba naman doon nagka-content creator din katulad ko. So, requirements talaga namin ngayon ay content creator na lang. Sorry kasi puno na ang slots sa mga normal players na hindi gumagawa ng content. Kaya, puro content creator na lang ang may slots ngayon. Kung gusto nyo sumali ay mag-comment dyan kayo sa baba at i-PM nyo ako sa aking Facebook page. Yan. Tsaka, everyday may isa-shoutout ako sa unang mag-comment, pati sa mga kung ano-ano mga ginagawa ko. Like, kung nagkukwento ka about sa mga uy, it's me, Choco. Nag-left sa realm. Hindi ko naman nag-disconnect siguro. So, ayan, mga kitang-kita nyo, may mga tao talaga naglalaro dito. Active na active tong realm na to guys. Kung talagang gusto yung sumali, gusto yung gumawa ng content, pero di nyo alam kung saan magsisimula, itong magiging daan sa inyo para makapagsimula kayo. Kasi first time ko to guys. First time kong gumagawa ng content. At gusto ko talaga lumago dito sa platform ng YouTube. Hindi lang sa YouTube, pati sa TikTok, sa FB, pati sa Twitch din. So, sana supportan nyo ako. Mag-like kayo, mag-subscribe kayo. I-share nyo yung video na to sa mga kaibigan nyo. At yun lang naman ang gusto ko. Infinite water. Maganda talaga ng feature na to sa Minecraft. It defies the law of physics. Tsaka player sleep din kami dito guys. So don't worries sa mga kapag hindi na kailangan talaga matutulog lahat.
So, gusto nyo paano magawa yung one player sleep without mod. So, i-type nyo lang sa command /game rule space sleeping players sleeping percentage. No space yun guys No ano rin. So, yun. Players sleeping percentage space 0. Pag 0, it means kahit one player lang matulog talagang okay na umaga agad. So, ayan. Nagtatarm din ako ng patatas. Importante itong patatas, guys, para pa-breed ng mga villagers. Kasi ito talaga maganda ano sa kanila. Pang-breed. I think, ewan ko kung ano mas maganda, kung bread ba or potatoes. Kasi noon, nang ginagamit ko bread, then nag-transition ako sa potatoes. Kasi ang hirap makuha ng bread. Ang bagal tumubo ng mga wheat. So, bilis pa yung patatas tumubo eh. So, naglagay din ako ng mga torch dito sa paligid kasi sobrang dami nag-i-spawn ng mga mobs tuwing gabi. At naka-hard mode kami guys kahit umaga may mga hostile mobs pa rin kasi naka-armor sila. Kaya di sila nasusunog. Ayun yung nakakainis. Tsaka minsan may mga creeper din. Sabog ng sabog. Ilang butas din sumabog dito. Nakakainis. Yan, kita niya, butas na yun. Yan. Sinabugan din yan dyan. Inayos ko na rin ako konti. Pero ito terraform ko din tong base ko. Papalawakan ko to. Madami akong balak dito. Lahat ng builds ko dito ay magiging Japanese team. Kita mo, Cherry Blossom. Wow. Kung may mga suggestions kayo na build, comment nyo lang dyan sa baba para magawa natin dito sa realm na to. At hopefully ay mag-grow talaga tong realm na to. Every season magre-recruit kami ng mga bagong members. Or maybe, pwede kami mag-transition sa isang paid server para mas madami, hindi lang 10 players ang maka-join dito. Ang problema kasi sa server, ang problema kasi, minsan kasi sa Bedrock talaga naglalagay yung mga server. Sa mga server hosting, kahit pa paid yan, kahit gano'n pa kalaki ano yan. Kaya nag-ano ako sa realm na lang ako nag-ano kasi, kita niya naman ang smooth ng gameplay, diba? Realm number 1. Pero kung saan na talaga yung mga server, ay ganito rin kabilis. Kasi almost talagang, pag madami talaga kang players, talagang bumabagal yung game. Maganda lang yung mga server hosting kapag nasa Java edition ka eh. Pero pag sa Bedrock edition talagang iba. So dito mangunguha ako ng spruce. So sabi ni Asphalt ay nasa bandang 1k by 800 ata yung chords. Negative ata yun, negative 1k. So titingnan natin kung totoo nga ba kasi baka mamaya in-scam lang pala ako nito eh. So, ayan, puro, di ko alam kung anong gagawin ko sa jungle na to. Siguro, puputulin ko na rin yan, mga puno na yan, kasi gusto ko talaga may malawak akong space para paggawa ng mga builds ko. So, di ba nakikita nyo yung mga terrain, talagang puro bundok. As in, napakahirap mag-travel. Hirap na hirap ako mag-travel dito eh. Talagang, nakakatamad. Tapos din mo yung baba, wala pang lupa na papaakyat dito. Talagang tubig agad. Nakakainis. Ano mo, puro bundok. Tara mo time check. 5:40. Panabagong araw to guys. So, yung kagabi na 9, ibang araw yun. Grabe siguro, di nawawala. Diretso lang, hanggang negative 1k. Layo. Pero may mga rolls din ako dito isasend guys. So, dito na ako. So, dahan-dahan lang dito sa mga snow to kasi minsan kasi may powdered snow dito na baka mahulog ako. At hindi maganda yun, as in. Yung yun. Maganda talaga itong spruce. Favorite ko talagang wood tong spruce. Pambuild mga medieval, Japanese. Kino-combine ko yan. Mostly talaga, talagang spruce lang ginagamit ko. Yun. Puro snowy talaga. O yan na sinasabi ko, diba? Kaya dapat mag-iingat kayo guys. Na
huwag kayong mahuhulog sa tao tapos magiging cold sa inyo din. Sasaktan ka lang ako sa inyo. Huwag kayong mag-stay dyan. Joke lang. Paglaban niya ang relasyon nyo, huwag kayong mag-break, ganun. Hindi ka sa nangyari sa akin. Joke, private yun. Bawal yun, bawal. Sumakuha lang ako ng sapling dito na 4 goods na ako kasi maganda yun para malaki yung tubo ng puno. At yung may bibigay nun is 1 stack and 15 pieces ng spruce ata yan. I think yun na-estimate ko. Depende sa tubo ng puno yun eh. Pero yun na maganda talaga yung malaki. Tsaka pag itinanim mo yung malaki na yun, may podsol na lalabas sa gilid niya. At yun, isa pa lang nakuha ko sapling. Ano ba naman yan? At tagal nila mag-drop ng sapling. Sa mga members din yan na gusto ng spruce, punta lang kayo dito sa negative 800 by positive 600. At baka magkaubusan na ng spruce guys. Kasi snowy taiga lang to sa mountain. So limited lang ang spruce dito. Unlike sa taiga talaga na talagang madaming spruce. Shoutout kay Cybercrafted L sa pag-join sa Realm. So naunguha ko ng calcite pan wall ko sa sa Japanese house. Maganda rin to kasi substitute kay sa quartz. Shoutout rin ko wala kay It's Me Prince. So magta-timelapse na lang ako sa paggawa ko ng base. So enjoy the timelapse guys. And after 3 hours, ito pa lang yung progress na nagawa ko. Medyo goods naman, so medyo nagkamali ako sa gilid. Mamaya pakita ko, wait. Yan, nakita yung detail naman. Dito banda sa may gilid, nakakainis. Hindi ko napantay. Ilang oras na ako dito. Bubong pa to. 5 hours later. At ito na siya guys, kitang-kita nyo naman, diba? Ang bangis. Grabe ang detail, Japanese na Japanese. Naiinis pa rin ako kasi di talaga pantay. Okay, ba't kasi nagkamali ako doon? Pumangit tuloy, pero para sa akin goods naman siya. Talagang di lang pantay. 1, 1, tapos 1, tapos 2. Ano yun? So, dalawa na lang kami ni Ismi Chego dito naglalaro kasi
alauna na ng madaling araw. Alauna na ako natapos. So wala pa siya sa interior kasi bukas ko natapusin. Inaantok na talaga ako. Eh, ayun. So pala na ako sa interior. Simple lang maging interior na ito. Puro chess lang. Di naman ako masyadong OA sa interior. So overall maganda naman siya. So anyways, thank you guys for watching. So sana supportan niyo itong series na to at yung channel ko. Don't forget to like, share, and subscribe. At mag-comment ka na rin dyan kung may mga suggestions ka pa na gusto i-add dito sa Realm. O kaya kung gusto mo sumali talaga, mag-comment ka lang. Thank you and goodbye.